Isipin mo ito. Ang langit daw ay isang nakaka-boring na parke kung saan wala kang kausap. Tapos, paikot-ikot ka lang sa tren. Nakakaantok, di ba? Oo nga eh. Tapos ang impyerno naman, isa raw maingay na disko na walang tulugan, bibo daw maraming tao, sari-saring lahi. Parang malaking party. Eksakto. At hindi ito galing sa isang comedy skit o panaginip ng baliw. Ito mismo yung seryosong katuruan ng isang lalaking nagaangking direktang kausap daw ng Diyos. Isang napakakaiba at direktang pagbaliktad talaga sa lahat ng nakasanayan natin. Kasi imbes na gamitin yung typical na pananakot tungkol sa apoy at asupre, Yung nakakapasong dagat-dagatang apoy. tama, imbes na ganon, ginagawa niyang katawa-tawa, pero at the same time, nakakakilabot yung kabilang buhay. At ginagawa niya yan para lang makuha yung buong atensyon mo. At yan mismo ang sentro ng malalimang pagsisiyasat natin ngayon. Bale, susuriin natin yung mga katuruan, pamamaraan, tsaka yung napaka-unconventional na estilo ng panghihikayat nitong si Narciso o Lalo. Siya yung nagpapakilalang number one instrument daw na pinili ng Diyos. Oo, at yung mga materyales natin para rito galing sa tatlong espesipikong sanggunyan. Una, isang Facebook post niya noong May 1926 na nagdedetalya ng isang pangitian. Napakaklaro ng pangitian na yan. Sobra. Pangalawa, may dokumento tayo ng talambuhay niya na nagpapaliwanag ng kapangyarihan niya bilang espiritual na manggagamot. At pangatlo, isang audio transcript kung saan ipinapaliwanag niya mismo yung kahulugan ng pangitian niya. At yung misyon natin dito, hindi para husgahan kung totoo ba yung langit o impyernong inilalarawan niya. Kumbaga gusto nating unawaan kung paano niya binubuo yung otoridad niya. Himayin natin yung lohika. Ayun, himayin natin kung paano siya gumagamit ng matinding simbolismo tsaka sarkasmo para gibayan yung mga tradisyonal na institusyon ng reliyon at itayo yung sarili niya bilang nag-iisang tagapaghatid ng katotohanan. Pero bago tayo pumasok ng mas malalim, isang napakahalagang paalala lang para sa iyo na nakikinig. Yung mga tatalakayin natin ngayon na relihiyoso at espiritual na pananaw ay mahigpit na nakabatay lang sa mga ibinigay na sanggunian. Oo, hindi natin to sariling opinyon. Tama, bilang mga host, hindi namin ine-endorso, pinapanigan o kinokontra ang mga katuruang ito. Wala kaming kinikiling ang posisyon sa teolohiya man o sa politika. Kumbaga, ang layunin lang natin ay iparating at suriin yung orihinal na material. Oo, para mas maintindihan mo yung stratehiya sa likod ng mga salita niya. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo doon sa pagbuo ng persona niya. Kasi ayon doon sa dokumento ng talambuhay niya, itong si Narciso o Lalo ay isang faith healer. Manghihilot, kumbaga. Oo, pero ang idinidiin niya palagi ay ginagawa niya yung pagpapagaling ng libre. Wala raw siyang sinisingil na kahit isang sentimo. Libre talaga. Walang donation box na palihim. Wala. Ipinangangaral niya na ito ay mahigpit na utos mismo ng Diyos sa kanya. Na siya ay instrumento lang para magpagaling gamit ang boses niya. Boses lang. Wow. At hindi lang siya yung typical na albularyo sa probinsya, di ba? Sinasabi sa material na napaka-aktibo siya online. Oo, meron siyang YouTube, blogger, Instagram, tsaka sariling Wix website. Tsaka, siyempre yung Facebook page niya kung saan niya inilalabas yung mga pangitian. Gumagamit siya ng modernong teknolohiya para ipakalat yung mensahe. Tama. Pero dito papasok yung isa sa pinakamabigat na inaangkin niya. Yung tinatawag niyang power of mind. Yung power of mind, paano ba to naiiba sa ibang mga faith healer? Yung power of mind na to, hindi raw to nabibili o napag-aaral. Isa tong direktang regalo na nagbibigay sa kanya ng kakayahang basahin yung buong buhay ng isang tao. Parang manghuhula. Higit pa roon, hindi ka pa nagsasalita, alam na niya yung sakit mo. Grabe. At hindi lang sakit sa katawan, di ba? Nabasa ko na kaya niya rin daw makita yung mga kasalanan mo. Oo, pati yung mga tinatago mong sekreto. Isipin mo,
Nakaupo ka sa harap ng taong ito. Hindi siya nangihingi ng pera, pero tinititigan ka niya tapos kaya niyang isa-isahin yung mga pinakamagdudungis mong kasalanan. Nakakatakot yun. At ang mas nakakabaliw, kaya niya raw makita pati yung kasalanan ng mga taong matagal ng patay. Tapos kaya niyang hulaan yung paparating na trahedya. Parang may access siya sa isang master list ng mga kasalanan ng lahat. Parang isa siyang supernatural na auditor na may hawak ng lahat ng resibo ng buhay mo. Kaya mapapaisip ka talaga. Libre nga yung serbisyo, walang bayad sa pera. Pero May kapalit na iba. oo, hindi ba't yung pagpapagaling kapalit ng pag-alam sa pinakamalalalim mong sekreto ay isang napakabigat na dinamika? Sobra. Kasi kung alam ng isang leader yung lahat ng kasalanan ng community niya, hindi ba't lumilikha ito ng matinding kontrol? Ang talagang nakakamangha rito ay kung paano nagiging napaka-epektibo ng estratehiyang to. Kasi yung pagtanggi sa pera, hindi lang yung pagpapakumbaba. Psychological tool pala yun. Oo, isang matinding psychological tool. Inaalis nito yung pinakamadaling atake ng mga kritiko na, mukha siyang kwarta. Oo nga. Kasi kapag walang perang sangkot, iisipin ng tao na dalisay yung intensyon. Tama. Tapos pakiramdam ng pasyente, may napakalaki silang utang na loob. E paano naman yung pag-alam ng kasalanan? Paano yung gumagana sa isip ng mga tagasunod niya? Bale, binabaliktad nito yung kapangyarihan kasi imbes na ikaw ang mag-evaluate sa kanya kung magaling siyang healer, siya yung nag-evaluate sa kaluluwa mo. Bawal ka na magduda. Oo, hindi ka na pwedeng kumwestiyon. Nagbibigay ito ng ganap na otoridad sa kanya. Kinakailangan nito ang buong pagpapasakop kay Hesukristo at sa kanya bilang number 1 instrument. Napakabigat na posisyon niyan. Pero kahit na inangkin na niya yung kapangyarihang ito, may malaking problema pa rin siyang kinaharap. Hindi pa rin siya lubusang pinapaniwalaan ng marami. Marami pa rin kasing nagdududa, syempre. Kaya kinailangan niya ng mas matinding patunay. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. May Facebook post siya noong May 19, 2026, yung tinawag niyang mensahe ng Diyos. Yung panaginip niya, punong-puno ng mga lokal na simbolismo yun. Oo, ilatag natin yung eksena. Sa panaginip, naglalakad daw siya at napansin niya na may mga grupo ng tao na nag-uumpukan. Nagchichismisan daw. Tapos walang pumapansin sa kanya, 'di ba? Oo, parang invisible siya. Pero maya-maya, narinig niya yung pangalan niya mula sa mga grupo. Isang grupo, sinabi, Narciso o Lalo. Sa kabila, o Lalo. 3 beses daw binanggit yung pangalan niya. Tama. Tapos may 3 tao mula doon sa grupo na umalis para kumuha raw ng isang bagay. At nang umalis yung 3, nag-iba bigla yung focus ng panaginip. Naiwan yung ingay ng mga tao at nakita niya yung isang malaking puno. Isang napakalaking puno ng mangga. Tapos, puno to ng malalaki at hinog na mangga. Kulay dilaw na. Pero nahuhulog lang sa lupa. Ayun nga yung kakaiba. Nahuhulog na lang sa lupa, pero walang pumupulot. Walang nakakapansin doon sa mga prutas. Kaya ang ginawa niya, dumampot siya ng isa. Tapos doon na bumalik yung 3 taong umalis kanina, di ba? Oo. At alam mo kung ano yung dala nila? Isang bao ng niyog. Coconut shell na may lamang iba't ibang klase ng kabibe o seashells sa loob. May mga pangalan pa nga yan sa Bisaya eh. Oo, tinawag niya raw yung mga yun na tuway o litob, may bugatan at yung maliliit na tinatawag na pipis. Tahimik lang daw yung 3 tao, pinakita lang sa kanya yung baon ng niyog. Tapos anong ginawa ni Olalo? Kinuha niya yung mga kabibe, ibinato niya sa ilalim ng puno ng mangga, tapos muli siyang kumuha ng isa pang hinog na mangga. Pagkatapos niyang itapon yung mga kabibe, doon na nagkaroon ng dialogo. Sa panaginip, may lumapit sa likod niya. Tinawag siyang best friend. Sabi ng boses, matatamis daw yung mga bunga na hawak niya kasi hinog yun sa puno. Yun daw dapat ang pinipitas at kinakain ng tao. At naramdaman niya na Diyos pala yung kausap niya. Oo, yung tumawag sa kanya, best friend. Tapos, tinapos niya yung post na nagsasabing ipapaliwanag niya to sa isang Zoom meeting. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi aksidente yung pagpili sa puno ng mangga at kabibe. Bakit nga ba mangga?
Bakit hindi mansanas na madalas sa Biblia? Kasi kailangan niya ng simbolong madaling maunawaan ng mga tagasunod niya sa Pilipinas. Yung puno ng mangga, nakatanim sa lupa, pero yung bunga galing sa itaas. Sumisimbolo yan sa mensahe na ibinababa mula sa Diyos. Matamis, nakakabusog, pero hindi pinapansin ng mga tao. Nahuhulog lang. Tama. Yung mga kabibe naman, saan galing yan? Sa dagat, sa ibaba. Oo, sa ilalim. Kapag tinanggal mo yung laman at pinag-umpog mo yung mga patay na shell, anong mangyayari? Puro kalampag lang, ingay. Puro ingay, walang sustansya. Representasyon yan ng mga bagay na galing sa lupa na puro ingay lang. At iyan mismong interpretasyong yan ang idinitalya niya doon sa audio transcript natin mula sa Zoom meeting. Yung mga mangga, yun yung mga direktang mensahe ng Diyos. Matamis kasi purong katotohanan. Hinog sa puno, kaya natural. Oo, hindi pinilit. Pero yung mabigat na bahagi, yung paliwanag niya sa mga kabibe, kasi hindi lang pala to chismis. Hindi. Tinumbok niya mismo yung mga tradisyonal na pari at pastor. Grabe yung tapang niya roon. Sabi niya yung mga kabibe sa baon ng nyog ay yung mga maling turo ng mga simbahan na mas pinapaniwalaan ng tao. Dito mo mararamdaman yung matinding frustrasyon niya Oo, sinasabi niya sa recording, parang meron akong power of mind. Nakikita ko ang kasalanan nyo. Diyos lang nakakaalam niyan, kaya ibig sabihin, totoo ako. Pero sa kabila niyan, mas pinipili pa rin ng tao yung kabibe. Mas pinipili yung turo ng mga pare na para sa kanya, gawa-gawa lang. Sabi pa niya, kung tinatanggap mo nga yung mensahe pero hindi mo naman isinasabuhay, nagmumukha ka lang katawa-tawa. Classical na problema yan para sa sinumang nag-aaking propeta. Paano mo lalaban yung daan-daang taon ng tradisyon? Kaya naisip ko bakit kailangan niyang maging ganon ka-agresibo? Bakit kailangan niyang isukan ng tao yung simbahan nila? Hindi ba pwedeng mangaral na lang siya ng tahimik? Kasi kung tahimik lang siya, magiging isa lang siya sa napakaraming boses. Ginagamit niya yung estratehiyang us versus them. Kami laban sa kanila. Oo, para maitatag ni Olalo yung sarili niya bilang number one instrument, kailangan niyang sirain yung credibility ng established na relihiyon. Para itong social media algorithm Paano naging algorithm? Yung mga chismis, yung puro ingay na kabibe, yan yung nagve-viral. Pero yung malalalim na mensahe, nahuhulog lang. Binababaliwala. Kaya, sa pamamagitan ng pagtatawag sa mga leader ng simbahan na nagbebenta ng walang lamang kabibe, pinupuwersa niya yung mga tao na pumili. Hinihikayat niya silang mag-isip laban sa tradisyon, pero ang kapalit ay yung buong pagpapasakop sa kanya. Kumbaga, sinasabi niya na, sila, puro salita. Ako, may pruweba. Pero kahit ginawa niya to, tila marami pa rin ang matigas ang ulo. Ayaw pa ring pitasin yung mangga. Oo. At dahil sa inis niya, nauwi siya sa isang paraan na hinding-hindi mo aasahang maririnig sa isang espiritual na leader. Gumamit siya ng isang sarcastic na ultimatum. Ito talaga yung pinaka-nakakagulat na bahagi ng materyale. Reverse psychology. Isipin mo, nangangaral ka, tapos biglang sasabihin mo, sige, ipagpatuloy nyo na lang yung maling paniniwala nyo mula sa mga pari ninyo para magamit naman ang impyerno. Sayang naman daw kasi yung espasyo kung walang pupunta doon. Napaka-sarkastika, di ba? At dito na niya ibinigay yung nakakatawang paglalarawan sa kabilang buhay. Sabi niya, ang impyerno raw ay bibo, exciting. Parang disco nga raw. Oo, may apoy kaya mamili ka na lang daw kung saan mo gusto, kung doon sa malaking apoy o doon sa may baga lang. Ang daming tao, sari-saring lahi. Tapos maingay kasi lahat naghihiyawan ng help o tabang. Sinabihan pa niya yung mga adik. Oo, grabe. Sabi niya, magdala na raw sila ng shabu doon sa impyerno kasi apoy na lang ang kulang. Nakakatawa siya sa umpisa pero napakadilim ng paglalarawan na to. Lalo na kapag inihambing doon sa langit niya. Kasi sabi niya, ang paraiso raw ay mingaw. Boring, matahimik, mamasyal ka lang daw sa parke tapos sasakay sa tren ng paikot-ikot, walang kausap. So ang tanong, bakit niya ginagawa yan? Ine-endorso ba niya yung impyerno? Alam mo, naiisip ko rito yung isang frustrated na magulang Yung gigil na sa pasaway na anak kaya sasabihin, sige, tumalong ka sa bangin para makita mo. Pananakot gamit yung sarkasmo. Tama, hindi naman niya gustong mamatay yung anak, gusto lang niyang magising. Pero ang nakataya kasi rito, hindi galos. Kaluluwa yung nakataya.
Parang isang napaka-edgy na marketing campaign. Naglalabas yan ng isang mahalagang tanong. Paano ba nagiging epektibo yung sarkasmo sa teolohiya? Kasi kadalasan, pananakot at pag-ibig lang yan eh. Totoo. Pero yung paggamit ni Olalo ng humor at shock value, may malalim yung psychological mechanism. May tinatawag tayo sa psikolohiya na cognitive dissonance. Paano ba nangyayari ang cognitive dissonance sa isip natin? Bale, yung utak natin kapag nakarinig ng bagay na salungat sa matagal ng pinaniniwalaan tulad ng impyerno ay masaya, Naguguluhan yung utak. parang nag-short circuit. At sa sandaling subukan ng isip mong iproseso yung nakakagulat na ideya na yon, natitigil yung mga normal mong depensa. Nakabukas bigla yung isip mo. Eksakto. At doon na siya papasok para itanim yung tunay niyang mensahe. Ipinapakita lang nito na hindi lang siya healer, kundi isang matalinong communicator na marunong manggulat. Kaya pala, sa pamamagitan ng paglalarawan ng impyerno bilang disko at langit bilang tahimik na parke, hindi naman niya binabago yung turo na masama yung impyerno. Mapang-asar lang talaga siya. Oo, arbang sinasabi niya, gusto niyo ng maingay na kabibe, doon kayo sa impyerno, puro ingay doon. Napakagandang koneksyon yan. Ang maingay na impyerno ang destinasyon ng mga taong mas gusto yung kabibe. At lahat ng estratehiyang to, yung power of mind, yung mangga at kabibe, yung pag-atake sa mga pare, tsaka yung sarkasmo, lahat yan nakadisenyo para makuha yung tatlong pangunahing resulta na buod ng mensahe niya. Ano yung tatlong yon na hinihingi niya? Una, ang magsisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, baguhin o i-renew ang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mensahe niya. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya. Kasama na roon yung pagkilala sa kanya bilang instrumento. Oo, at kapag naintindihan mo na raw to, tsaka na-apply sa sarili mo, tsaka mo palang dapat i-share sa iba para hindi ka magmukhang katawa-tawa. Ito na yung kumpletong siklo ng pamamaraan niya eh. Gagamitin yung takot, inis, pagkamanga, tsaka guilt para wasaking yung lumang paniniwala at palitan ng bago. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, isipin mo yung sarili mong karanasan. Nakaranas ka na ba na mahikayat ng isang tao, hindi dahil naging magalang sila, kundi dahil naging magaspang at sarkastiko sila? Minsan kasi yung tumatama sa ego natin, yun pa yung pinakamatagal nating natatandaan. Oo nga eh. Sa huli, pinapaalala lang nito na sa mundo ng pananampalataya, madalas na kasing halaga ng mensahe yung paraan kung paano ito inihahatid. Ginamit ni Olalo yung lokal na kultura, yung ating mga sekreto, para lang pakinggan natin siya. At gumagana siya para sa mga tagasunod niya. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pagnilayan. Sa isang lipunan kung saan sanay tayong sumunod sa mga tradisyonal na simbahan, bakit nga ba madalas tayong mas naiintriga sa mga taong nag-aalok ng direktang linya sa Diyos? Kahit pa nilalait na tayo. Oo, kahit pa ipagtabuyan tayo pababa sa isang bibong impyerno, sino ba talaga ang may kapangyarihang magdikta ng kung ano ang totoo? Yung institution ba o yung nag-iisang boses? Yung boses na nagsasabing pinapapalak lang natin yung walang lamang kabibe. Baka ang totoo niyan, sa labanan ng pagpapaliwanag tungkol sa langit at impyerno, ang nagiging panalo ay hindi kung sino ang may pinakamagandang teolohiya. Baka ang panalo ay kung sino ang marunong kumuha at humawak ng mikropono.